Ang constipation o paninigas ng dumi ay isang karaniwang kondisyon sa pangtunaw kung saan ang isang tao ay nakakaranas ng hirap o madalang sa pagdumi. Maaaring kabilang sa mga sintomas ay kakulangan sa ginhawa sa tiyan, pagdurugo, at pakiramdam ng hindi kumplitong pagdumi. Ang paninigas ng dumi ay maaaring sanhi ng iba't ibang mga kadahilanan tulad ng kakulangan sa pagkain ng high fiber food, dehydration, laging nakaupo, ilang mga gamot o kaya mga certain medical conditions. Ang palagiang paninigas ng dumi o matagal na constipation ay pwedeng magdulot ng iba't ibang sakit or malalang sakit. Kaya in this video, ibabahagi ko naman sa inyo ang mga natural remedies, halamang gamot para sa constipation. Ngayon, proceed tayo sa top 10 halamang gamot para sa constipation. So, number 1, luya. Ang luya ay maaaring makatulong makareduce sa pagkabulok, pagkabara, constipation, at iba pang mga sanhi ng bloating at gas sa bituka. Ang luya ay isa sa mabisang lunas para sa TB. Kilala rin ito bilang warming herb. Pinapataas ng luya ang pagbuo ng init sa katawan na makakatulong sa pagpapabilis ng mabagal na panunaw. Maaari itong dikdikin, pakuluan, at gawing tsaa. Inumin ito ilang beses sa isang araw na maligamgam. Paalala, bawal ito sa may mga stomach ulcer, GERD, at buntis. Number 2, papaya. Ang papaya ay naglalaman ng enzyme na tinatawag na papain na tumutulong sa panunaw. Ang papaya ay mataas din sa fiber at water content na parehong nakakatulong upang maiwasan ang constipation at ipromote ang pagiging regular at malusog na digestive tract. Naglalaman din ito ng mataas na vitamin C na nakakatulong sa paglambot ng dumi. Sa isang pag-aaral, nakita na ang mga nahihirapan sa constipation ay may mababang antas ng dietary fiber at micronutrients kabilang ang vitamin C. Maaaring gamitin ang prutas o kaya katas ng pinakuluang dahon o buto ng papaya. Paalala, bawal pa rin ito sa may mga ulcer at buntis, especially ang dahon at ang buto. 3, okra. Ang okra na kilala rin bilang lady's finger ay nagtataglay ng benepisyo para sa constipation. Ilan sa mga halimbawa, number 1, mataas na fiber content. Ang okra ay mayaman sa dietary fiber na nagdudulot ng maramihang nailalabas na dumi at tumutulong para sa regular na pagdumi. Pangalawa, pinapaganda ang panunaw. Ang mucilage na nasa okra ay nagsisilbing natural na laxative na tumutulong sa paggalaw ng pagkain sa pamamagitan ng digestive system. Makakatulong ito sa pagpapagaan ng paninigas ng dumi at pagsulong ng mas maayos na panunaw. Pangatlo, hydration. Ang okra ay may mataas na nilalaman na water content na maaaring makatulong sa paglambot ng dumi at gawing mas madali ang pagdaan ng dumi. Ang pananatiling hydrated ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na pagdumi at pagpigil sa TB. Pang-apat, mayaman ito sa sustansya
Ang okra ay puno ng mga nutrients tulad ng vitamin C, A, at K, pati na rin ang mga mineral tulad ng magnesium, potassium. Sinusuportahan ng mga nutrients na ito ang pangkalahatang kalusugan ng digestive at maaaring mag-ambag, makakatulong sa pag-alis ng constipation. Maaari itong isama sa diet sa araw-araw, pero mas ideal ito kapag inumin o gamitin as okra water. Makakatulong din ito para sa may mga GERD, stomach ulcer at buntis. 4. Aloe vera. Ang aloe vera ay naglalaman ng mga compound na kilala bilang mga laxative. Mabisa ito upang mapawi ang paninigas ng dumi at maiwasan ang constipation. Bukod dito, mabisang remedy rin ito sa may mga stomach ulcer at gastroesophageal reflux disease. Gamit ang sariwang aloe vera, tanggalin ang mga gilid na bahagi, hugasan ng maigi hanggang sa matanggal ang dagta, kuliktahin ang gel at inumin 2 to 3 times a day habang constipated. Number 5, turmeric. Ang turmeric ay isang kilala na pangpalasa na ginagamit sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na gamot. Nagbibigay ito ng mga potensyal na benepisyo para sa kalusugan. Una, anti-inflammatory properties. Ang turmeric ay naglalaman ng curcumin, isang compound na kilala sa mga anti-inflammatory effect. Ang pamamaga ng pangtunaw ay maaaring mag-ambag, makadagdag sa mga isyu, problema sa pagtunaw, kabilang ang paninigas ng dumi. Pangalawa, nagpapasigla sa produksyon ng apdo. Ang turmeric ay nagpapasigla sa gallbladder upang makagawa ng apdo na tumutulong sa pagpapagaan ng tibi. Pangatlo, digestive aid. Ang turmeric ay maaaring makatulong sa produksyon ng digestive enzymes na maaaring mapahusay ang pagkasira ng pagkain at suportahan ang malusog na panunaw. Pang-apat, suporta sa kalusugan ng gut. Ang turmeric ay may mga katangian ng antioxidant at antimicrobial na makakatulong na mapanatili ang balansi ng gut bacteria na beneficial sa pangkalahatang digestive function. Tungkol sa paggamit ng turmeric o luyang dilaw, pwede ito gamitin as tea at beneficial din ang paggamit nito na sariwa o sariwang katas. Number 6, calamansi. Ang calamansi ay isang best remedy para sa cleansing or panglinis ng mga daluyan at naglalaman din ito ng citric acid na maaaring pasiglahin ang digestive system at sinusuport ang regular na pagdumi. Mayaman sa vitamin C na may mga katangian ng antioxidant at maaaring makatulong sa maayos na pangkalahatang kalusugan sa digestive. 7. Rosemary. Ang rosemary ay maaaring gamitin upang mapawi ang iba't ibang mga problema sa gastrointestinal, kabilang ang hindi pagkatunaw ng pagkain, gas, pag-cramping ng tiyan, bloating at paninigas ng dumi. Pinapasigla din ito ang gana sa pagkain at tumutulong na ayusin ang paglikha ng apdo na gumaganap ng isang mahalagang papel sa panunaw. Maaari itong pakuluan at pwede ring direktang haluan ng mainit na tubig at inumin as tea kada pagkatapos kumain. Kung walang available sa mga naunang nabanggit na halamang gamot,
pwede ang Blueternative flower o blue tea, eucalyptus tea, at mint. At para tuluyang maiwasan ang constipation, mahalagang samahan natin ito ng pag-increase ng pagkain ng high fiber food tulad ng gulay at prutas, at panatilihing hydrated o uminom ng maraming tubig, regular na mag-exercise, at subukan ang mga herbal tea na nabanggit, uminom o kumain ng prebiotics. So, sana ay makatulong. Again, ang video na ito ay pang-information na lamang at hindi pamalit sa mga medical experts advice and treatment. Ugaliing magpa-check up. At maraming salamat sa panonood, and may God bless us all.